Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5. Babasahin po natin ang verses 7 to 12. Galatians 5, 7 to 12. Nasa page 1172 ng ating mga Pew Bibles. Sabay-sabay po. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in the Lord that you will take no other view, and that no one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed. I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. O Diyos, kayo nga po ang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong hapong ito. Bigyan niyo ng linaw ang aming pag-iisip, pag-unawa ang aming mga puso at pagsunod sa aming mga kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series na pinamagatan nating No Other Gospel, Stand Firm on Your Freedom. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay ang kahihinatnan ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Ang kahihinatnan ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Galatians chapter 5 pa rin po tayo, verses 7 to 12. Nandun na po tayo sa section ng Galatians kung saan inumpisahan ni Pablo na ituro na yung practical na application ng doktrina na kanyang dinaanan na sa chapters 3 and 4. Maalala nyo na sinulat niya itong sulat na ito sa mga churches sa Galatia upang labanan o tuligsain yung maling katuruan na dinadala doon ng mga tinatawag na Judaizers. No? Ito ay mga Hudyo o mga sumusunod sa Judaismo na nagmula sa Jerusalem at kiniklaim siguro nila na sila ay pagpinadala ni James na chairman ng Elders Council sa Jerusalem Church. No? At siguro dahil sila ay from Jerusalem, sila ay nagdadala ng parang konting otoridad o kredibilidad doon sa mga taga-Galatia. At sinundan nila si Pablo sa lahat ng churches na kanyang pinlant sa Galatia. Mababasa niyo po yung kwentong yan sa Acts 13 and 14. At in between Acts 14 and Acts 15, bago po pumunta si Pablo muli sa Jerusalem para makipag-meeting sa Jerusalem Council, sinulat niya po itong sulat na ito. At sa lahat ng kanyang mga epistles, ito po ang una sa kanyang mga sinulat. Nauna pa to sa Romans. Ang una pong New Testament book as far as we know is the book of James. Ang susunod na sinulat po chronologically is Galatians. So very early po sa ministry ni Apostle Paul itong sulat na ito. At sa lahat ng kanyang sulat, ito ang sulat na walang pagbati. Walang commendation. Walang hello, hi. Binanatan niya kaagad yung mga taga-Galatia. Sabi niya, I am amazed that you are so quickly deserting the true gospel. At naniniwala na yung iba sa kanila sa isang bagong gospel na hindi naman talaga good news, hindi naman talaga gospel, sapagkat ang tinuturo ay kailangan pandagdag sa paniniwala kay Kristo Jesus, kailangan ay gumawa at sumunod sa kautusan ni Moises. Na yung mga hentil sa region of Galatia,
na hindi naman lumaki sa kaugalian ng mga Jews ay maging Hudyo muna bago sila maging Kristiyano. O bago sila tanggapin o bago sila maligtas, sila ay dapat gumawa ng mabubuting gawa at sumunod sa kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Hindi po masama yung kautusan na yon, pero kasama po dun sa mga binigay kay Moises, sa mga batas na yon ay mga civil laws para may order sa Jewish society, mga ceremonial laws na parang foreshadowing of the coming Christ, no? Merong Levitical sacrificial system na isang anino ng darating na Mesiyas, na kordero ng Diyos na siyang magiging alay para sa lahat sa atin. Kasama din doon ang moral law, yung 10 Commandments. At yun po ay kailangan pa rin nating sinusunod. Hindi upang maligtas, kundi dahil tayo'y ligtas na. Malaki pong kaibahan yun. Wala pong kailangan sundin na kautusan upang maligtas, kundi ang pananampalataya lamang kay Kristo Jesus. Yan po ang mensahe ni Pablo sa mulat sa Paul. At sa pagkakataong ito, ay siya ay nagsusumamo sa mga alaga niya sa Galatia, na sana manatili kayo sa tamang gospel. So sa kanyang pagpapaliwanag ng kanyang defense o sa kanyang pagsusumamo, ay pinaliwanag niya rito ang kahihinatnan ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Para ma-motivate yung mga taga-Galatians na huwag kayong sumunod dito sa mga ito kasi baka pati kayo mapahamak. So nung nakaraang pag-aaral natin, nakita natin ang panawagan ni Pablo na manatili ang mga Galatians sa tamang pananampalataya upang makaiwas sa panganib ng pagbalik sa batas at makamit ang pagpapala ng pagiging tapat kay Kristo Jesus. Yung po ang nabasa natin sa verses 1 to 6. For freedom Christ has set us free, sabi ni Pablo. Yan ang layunin kung bakit tayo pinalaya niya, upang malaya tayong manambahan at sumunod sa kanyang kalooban. Stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Huwag na kayong bumalik sa pagkaalipin, sa pagsunod sa kautusan bilang isang kaparaanan ng kaligtasan. Look, I, Paul, say to you, sabi niya, that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. Parang walang value sa inyo ang ginawa ni Kristo para sa inyo. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. So maaalipin na naman kayo na kung kayo'y susunod sa kautusan para kayo maligtas, kailangan sundin nyo lahat. Hindi pwedeng yung iba lang, kailangan sundin lahat. Pagka binali nyo yung isa, basag ang buo. Sabi niya, you are severed from Christ. Nakakatakot po yun. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. Hindi po ito fallen away from salvation. Sapagkat ang totoo pong ligtas ay hindi kailanman mawawala sa kanilang kaligtasan. Ito po ay falling away doon sa sistema ng grasya ng Diyos na kung saan binibigyan tayo ng pagkakataon na tanggapin ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Merong pong sphere of grace na ibinibigay ang Panginoon. At sila ay lumalayo doon at pilit na lumalayo. Babalik na lang kami sa pagkaalipin. So parang malaya na sila, pero gusto namin nakatanikala kami ulit. Parang gano'n ang gusto nilang gawin. Kaya, nagtataka si Pablo, for through the Spirit by faith, we ourselves eagerly await for the hope of righteousness, pagdating ng araw na tayo ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian, kawangis na natin si Kristo Jesus. For in Christ Jesus, sabi niya, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything,
Hindi nakapagliligtas kung circumcised ka, kung ikaw'y Hudyo. Hindi naman ikaw mapapahamak kung ikaw'y hindi Hudyo. Walang kinalaman ang circumcision sa pagiging ligtas. Ang kailangan lang ay faith working through love. Diyan po tayo nagtapos nung last time. At sa ating pag-aaralan ngayon, ipagpapatuloy ni Pablo ang kanyang paghihikayat sa mga Galatians na huwag makinig at sumunod sa mga Judaizer. Sila ang mga kaaway ng totoong ebanghelyo at kapahamakan lang ang kanilang kahihinatnan. So titignan po natin una ang kaaway ng totoong ebanghelyo at pangalawa ang kanilang kahihinatnan. So madali lang po ang outline natin ngayon. Tignan po natin yung una. Ang kaaway ng totoong ebanghelyo. So verses 7 to 9. You were running well. No, kung minsan kung meron tayong masakit na sasabihin sa mga tinuturuan natin, no? Kung minsan i-commend muna natin sila. Parang okay naman na kayo eh. You were running well. No? So ganun ang ginagawa ni Pablo dito. Kumbaga, bago niya sampalin, no? Parang hinimas-himas muna niya ng konti bago niya sapakin. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. You were running well. Yung mga kaaway ng totoong ebanghelyo ay mga balakid sa pagsunod sa totoong ebanghelyo. Who hindered you from obeying the truth? Yung pong salitang hindered ay isang athletic term, no? Yung sino ang tumalisod sa inyo para kayo'y madapa at hindi niyo matapos yung race? Sino ang nag-change lane at humarang sa inyo upang kayo ay madapa at hindi kayo makatapos sa inyong race? Yung po yung original word na ginamit doon, yung po ang translate na hindered. Who hindered you from obeying the truth? Malinaw dito na sila ay mananampalataya na. Alam naman natin yon sa Galatians 3 verses 2 to 3. Nung nagsusumamo si Pablo doon sa kanilang personal experience, sa kanilang kaligtasan, sabi niya, let me ask you only this, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Siyempre, by hearing with faith. Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? So sa mga salitang yon, malalaman natin na sila ay tinatanggap ni Pablo ng mga tunay na mananampalataya. So chapter 4 verses 6 to 7, sabi pa nga niyan, because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. So verse 9 ng chapter 4, sabi niya, but now that you have come to know God, or rather to be known by God, kilala na sila ng Diyos, meron na silang relationship, kaugnayan sa Diyos, rather that to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Yun ang tanong niya. So verse 31, so brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. So malinaw sa kanyang mga pananalita dito na sila, ang mga taga-Galatians, ay tinuturing niyang mananampalataya na. Ngunit, siguro merong mga nanghihina sa kanilang kalagitnaan.
Kasi sa chapter 3 verse 1, ang wika niya, "O foolish Galatians, who has bewitched you?" No. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Foolish ang tawag niya sa kanila. Sa Tagalog pong malalim, hunghang. Mga hunghang. Hindi nyo alam yan, ano? No? Well, meron kayong lesson ngayon. Pwede nyo gamitin sa mga hindi nakakaintindi ng totoong Tagalog. Oy, hunghang ka ngayon, ha? Foolish po ang ibig sabihin nun. No? Walang alam. No? So, "O foolish Galatians," sabi niya. Sa chapter 4 verse 11, sabi niya, "I am afraid I may have labored over you in vain." Ano ba kayo? Bakit kayo bumabalik sa works salvation? Kayo ay nanampalataya na kay Kristo Jesus. Kayo ligtas na, naranasan nyo na ang pagpasok ng Espiritu sa inyong buhay. Ano ba? Sabi niya, "I may have labored over you in vain." Sabi niya sa chapter 5 verse 4, "You are severed from Christ." Inay. Baka nga merong iba sa kanila na have professed the faith but do not possess the faith. No? Sinasabi lang na sila ay Kristiyano na, sinasabi lang na sila ay nananampalataya na kay Kristo Jesus, ngunit sa kanilang puso ay hindi nila ito nadarama. Baka sila ay kasama sa mga iyon. Kaya sabi ni Pablo, kung kayo ay ganon, you who would be justified by the law, kung kayo ay nananampalataya pa rin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kung ang kaligtasan para sa inyo ay faith plus works, grace plus merit, Christ plus Mary, you have been severed from Christ, sabi niya. You have fallen away from grace. Baka hindi kayo totoong Kristiyano, yun ang sinasabi niya dito. May mga humaharang sa kanilang pagsunod sa Ebanghelyo. Meron tumatalisod sa kanila. Yung word po na tisod, no? Nung kami lumalaki sa church ng aking father, no, ng aking daddy, no? Madalas pong gamitin yon. Hoy, huwag kayong ganyan, baka makatisod kayo ng mga bago sa pananampalataya. Baka kayo makatisod. No? Ganon ang ginagawa ng mga Judaizers. Yung mga nagtuturo na ang salvation ay faith plus works, grace plus merit, sila ay nakakatisod. Sila ay humaharang. They hindered you from obeying the truth sapagkat ang obedience to the truth ay ang pagtanggap ng tamang ebanghelyo. Ang sabi sa Acts chapter 6 verse 7, ang salaysay doon ni Luke, "And the word of God continued to increase," ito yung mga early days ng church, "and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests," yung mga priests na nagpako kay Jesus, yung mga priests na hearing na tumuligsa sa kanya mismo. "And the great many of the priests became obedient to the faith." So obeying the truth is obeying the gospel. Sapagkat alam niyo po, ang gospel po, ang kadalasan pong pag-aakala natin, ang gospel ay isang offer. Di ba? Isang imbitasyon. "Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light." So, sa ating psyche bilang mga ebangheliko, ang gospel is an offer, an invitation. Pero sa totoo lang, the gospel is a command. Sabi ni Kristo Jesus, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Nandito na ako. You must repent. Sabi ni Peter sa Acts chapter 2, "Repent and be baptized. Believe in the Lord Jesus Christ." Repent and believe. Repent and believe.
Yan po ang gospel. It's a command. Come unto me is a command. Kaya lang akala natin, ang Diyos parang nagmamagandang loob, inaalok tayo ng kaligtasan, kailangan natin tanggapin. Kawawa naman siya, baka wala siyang kasama sa heaven. Mga kapatid, hindi niya tayo kailangan iligtas. Wala siyang obligasyon na iligtas tayo. Wala po. Ang obligasyon niya actually, kung siya ay magiging makatarungan, ay itapon tayo sa impyerno. Bawat isa sa atin. Ngunit para sa atin na tumanggap na sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, at yung pang yung isa nating mindset, no? We accept the Lord Jesus Christ. So in one sense, totoo naman yon kasi sabi niya sa John 6:35, for any of you who will eat the bread and drink the wine, who will receive me, sabi sa John chapter 1, for as many as receive Him, those who believe, no? So in one sense, tama naman po yun, we receive Him into our lives. We make Him part of our lives. Ginagawa natin siyang bahagi ng ating buhay. Ngunit ang gospel po sa totoo lang ay isang command. Isang command na kailangan nating sundin. At kung ating susundin, sabi sa Romans chapter 6 verse 17, but thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Becoming obedient to the truth is coming to faith in Christ. Ang kaligtasan po is obeying the command to come, obeying the command to repent, obeying the command to turn to Christ, to put our faith in Him. It's a command na hindi po natin kayang sundin kung hindi po siya makikialam sa ating mga puso't isipan. So may mga balakid sa totoong pagsunod sa Ebanghelyo, ang kaaway ng totoong Ebanghelyo ng truth, ay mga balakid, mga tisod. Pangalawa, sila ay mga hindi nagmula sa Diyos na tumawag sa mga tunay na mananampalataya. Sabi niya sa verse 8, this persuasion is not from Him who calls you. Hindi ito galing sa Diyos. The God who calls you. Ano ibig sabihin nun? Meron pong nagdala ng maling turo. Sabi sa Galatians 3 verses 3 to 5, are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Ibig sabihin, kayo niligtas by grace. Kailangan nyo ngayong masanctify by law? Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Does He who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? Siyempre, by hearing with faith. Pero meron pong nagdadala ng maling katuruan sa kanila. At ito hindi mula sa Diyos na tumawag sa kanila sa kaligtasan. Tingnan niyo po sinasabi ng Romans 8:29 to 30. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Ang lahat po na salitang Griego dito ay nasa past tense. Pati po yung glorified. Predestined. Bago pa nag-umpisa ang ating destiny, those whom He foreknew, yung Kanyang minahal mula pa sa ugat ng panahon. Kung kayo po ay nananampalataya na kay Jesus,
para sa inyong kaligtasan. Isa po kayo doon sa foreknew. He foreknew. He loved you. Hindi ito yung alam ko ang pangalan mo. Hindi po. Higit po yun. Ito po ay isang pagkakilala ng Panginoon na nababalot ng kanyang wagas na pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa ng kanyang ililigtas. Bakit foreknew? Kasi before the foundation of the world. Sabi sa Ephesians 1:4, bago pa nagumpisa ang walang hanggan. Bago pa nagumpisa ang mundo. Hindi pa kayo pinapanganak, ang magulang natin, hindi pa pinapanganak, ang mga lolo natin, hindi pa pinapanganak. Wala pa tayong ginagawa, masama man o mabuti. Tayo ay kanyang minahal. Anong objective? To be conformed to the image of His Son, maging katulad ni Kristo Jesus. And those whom He predestined, He also called. Sa New Testament po, may gamit ng salitang call, na ang ibig pong sabihin ay general call. No? Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden. General call. No? For whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. General call. Pero merong pong call na ang tawag ng mga theologian ay efficacious call. Ang hirap pong Tagalogin nun no? Hinanap ko po yung sa Tagalog Dictionary. Efficacious. Ang pinakamalapit po, effective. Pero English pa rin yun. No? So, epektibo. Isang pagtawag na epektibo. Bakit? Tumugon yung tinawag niya. Effective yung call. Ganun po tayo niligtas ng Panginoon. Tayo po ay isa-isa niyang tinawag. Gumawa siya ng paraan para tayo makarinig ng gospel. Di po ba? Baka kayo'y nilagay niya sa isang pamilyang Kristiyano, kayo'y lumaki sa isang Christian home, o di kaya lumaki kayong Romano-Katoliko, sarado, kandado, selyado. Pero sa pamamagitan ng pambihirang pagkilos niya sa inyong puso't isipan, kayo'y nakakilala ng katotohanan sa Biblia at kayo'y lumapit sa Kanya ng mayroong pananampalataya. Pananampalataya na hindi galing sa inyo, kundi is a gift of God. Nakita niyo ba ang ganda ng ating salvation? No? Tinawag niya tayo, wala tayong kakayahan na sumagot. Sapagkat, ang sabi ng Ephesians 2:1, you were dead. Para tayong si Lazarus. Napatay na 4 na araw, nangangamoy na. Nung tinawag ni Kristo Jesus, Lazarus, come forth sa kanyang pagbigay ng kautusan na yon, binigay din niya ang kakayahan ni Lazarus na magabuhay na maguli. Ganyan po ang ginawa niya sa bawat isa sa atin. Wala po tayong interes, wala po tayong kakayahan. Siguro iba sa inyo, lumaki sa church, kaya katulad ko, anak pa ho ako ng pastor. Apo pa nga ho ako ng pastor eh. Ang nanay ko po ay soloista, ang auntie ko po ang choir conductor, ang kanyang kapatid na babae, ang pianista, ang kanilang mga asawa nasa board. Ganyan po ang aking kinalakan. Pero lumaki po akong pagano. Hindi ko po kilala ang Panginoon. Hanggang isang araw, tinawag niya ako sa pamamagitan ng kanyang salita. He called. Hindi ito mula sa Diyos na tumawag sa inyo, sabi ni Pablo.
Yung Diyos na minahal kayo magmula pa sa umpisa. Yung Diyos na lumapit sa inyo. Yung Diyos na tinawag kayo upang kayo'y maniwala sa Kanya. Yung Diyos na nagbigay ng kakayahan upang kayo'y manampalataya sa Kanya. Itong mga Judaizer na ito ay hindi sila mula sa Kanya. Sila ay mga nagdulot ng masamang impluwensya sa kapatiran. A little leaven leavens the whole lump. Hindi po ako marunong mag-bake. Baka yung iba sa inyo marunong mag-bake. Ang ginamit salita dito, leaven. Pero ang ginagamit po sa pag-bake ay yeast. Di ba? Pagka walang yeast, ang binibake niyong tinapay, hindi aangat. Di ba? Magiging sintigas ng palo-palo. No? Gamitin nyo na lang panlaba. Kasi matigas po yun, hindi aangat. Ang karakteristik ng yeast, siya ay nagpe-permeate, nanonood sa loob ng tinapay. Konti lang. Ang example ni Pastor Larry kanina umaga ay yung COVID virus. Naalala nyo pa ba ang COVID? No? Nung lahat tayo nakamask, ako po hindi po ako lumabas ng 2 taon dahil marami po akong comorbidity. Una po sa lahat, mataba ako. Pangalawa sa lahat, mataba po ako. Pangatlo sa lahat, talagang mataba ako. Kaya hindi po ako pinalabas ng misis ko. Ang misis ko po hindi nag-practice sa ospital. Kasi isang maliit na virus lang na kailangan mo ng N95 mask para iyong ma-repel, isang ganong kaliit na virus, lalamunin ang abilidad mong huminga. At yun po ang kinamamatay ng mga namamatay sa COVID. Ang aking pong ama ay kinuha ng Panginoon. Palagay namin sa pamamagitan ng COVID, sapagkat nag-umpisa ang COVID March, namatay siya Mayo. Wala pang testing, wala pang vaccine, wala pang gamot. Pero siya nilagnat, siya inubo, siya hindi makahinga. Pinakain lang namin, nung siya makatulog, hindi na gumising. Ang wife ng aking asawa, si Mama, namatay din po sa COVID. Isang maliit na virus, nanuot at gumawa ng napakalaking pinsala sa mga katawan. At marahil meron kayong mga kamag-anak. Marami tayong mga kasama dito sa GCF ang namatay dahil sa COVID. Isang maliit na virus, pumasok, nanuot. It takes only a little leaven to leaven the whole lump. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Matthew 16:6, watch and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Tapos sa verse 12, naintindihan ng mga disipulo niya, then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of the bread, but of the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Yung maling katuruan. Konti lang mali. Hindi natin iniiwasan yung alam natin na talagang mali. No? Yung wala naman talagang Diyos. Yung mga atheist. Yun na-identify natin. Kung minsan ang hindi natin na-identify, yung very subtle no? Parang ang sinasabi nila malapit sa katotohanan pero hindi totoo. Halimbawa, ang grace ng Panginoon binigay niya lang, pero yung pananampalataya, meron pa rin konting-konting kabutihan na natitira sa ating kalooban. At yun ang kumilos para tayo ay manampalataya. Parang totoo, no? Kasi lumaki po siguro tayo sa mga church na parang faith plus works ang tinuturo. Kailangan nyo manampalataya kay Kristo Jesus, pero
Kailangan yung mag-participate sa mga ritual, sa mga sakramento. Kailangan nyo ng confession, ng penance, ng communion, ng confirmation. At yung mga lumaking protestante katulad ko, kailangan ninyo ng mga rules of piety, ng disiplina, para kayo maligtas. Konting katotohanan lang, parang totoo, pero hindi totoo. Kailangan po maging discerning po tayo. Sabi sa 1 Corinthians 5:6, your boasting is not good. You do not know that a little leaven leavens the whole lump. Maliit na. Kala siguro ng mga Galatia, ano ba ang pinanggagalaiti ni Pablo? Kristiyano na naman kami. Kaya lang, parang medyo cool maging Hudyo. Magpa-circumcise kaya ako. Ayaw ko sa iyo. Masakit yata yun. No? Dahil ako hindi katulad ng iba na sinircumcise nung sila ay bagong panganak. No? Ako'y 12 years old. Kaya ko naman kung bakit ang tatay ko naghintay pa na maging 12 ako. No? Sabi niya, parang maging lalaki ka. Diba? Ewan ko sa inyo. Pero kung ako'y malaya na kay Kristo Jesus, babalik pa ba ako sa mga kautusan? Ano ang kanilang kahihinatnan? Verses 10 to 12. I have confidence in the Lord that you will take no other view. And the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? Bakit ba ako tinutuligsa pa? Bakit ba ako iniipit? Bakit ako iniinsulto? In that case, the offense of the cross has been removed. I wish. Ito medyo masidi ang pagkakasabi ni Pablo dito. I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Huwag na natin Tagalogin yung emasculate, no? Para rated PG tayo. I wish those who unsettle you who would emasculate themselves. Ito ang kanilang kahihinatnan. Una, ang matuwid na paghatol ng Diyos. Alam niyo, may kumpiyansa si Pablo At ang kumpiyansa niya, sabi niya, I have confidence in the Lord. May kumpiyansa siya that you will take no other view. Na hindi kayo magpapadala dyan sa mga hunghang na yan. That you will take no other view and that the one who is troubling you will bear the penalty whoever he is. May kumpiyansa si Pablo at ang kumpiyansa niya ay nasa kapangyarihan ng kaligtasan ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will, hindi I might, hindi I may, I will raise him up on the last day. I will. Sa John 10:27-28, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Nandiyan po ang kumpiyansa ni Pablo. Hindi po dun sa katinuan ng mga taga-Galatia. Parang ang marupok ang kanilang pananampalataya, hindi po ba? Pero ang kanyang confidence, sinulat nga niya sa Philippians 1:6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Mga kapatid, if you have it, you will never lose it. If you think you lost it, you never had it. Yan po, tandaan po natin. Mahirap po Tagalogin Maganda sa English, di ba? Kung kayo po ay tunay na ligtas, hindi po kayo mapapahamak. Maaaring kayo matisod, maaaring kayo madapa, maaaring kayo magkasala, pero babalik at babalik kayo. Dahil hindi po nagkakamali ang ating Panginoon, siya po ang tumawag sa inyo.
Siya ang magliligtas sa inyo. Puot ng Panginoon ang katapat ng mga nanggugulo. Sinabi na nga ni Pablo ito sa chapter 1, verses 6 to 9. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you, nanggugulo. Ginugulo ang inyong pag-iisip. Sinasabi na in addition to Jesus Christ, kailangan may merit kayo. Na in addition to believing and putting your faith in Him, kailangan mag-member kayo ng isang church, kailangan gumawa kayo ng sakramento, magpabautismo kayo. Yung lubog hindi yung buhos, hindi yung wisek. Kailangan lubog. Kung hindi lubog, hindi kayo ligtas. Mga kapatid, tayo po ay Baptist. Hindi po natin tinuturo yan. Ang kailangan lang para tayo maligtas ay pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala na pong iba. Wala nang dagdag. Kaya nga, inaral na natin yung 5 solas, di ba? By grace alone, through faith alone, in Christ alone, from the Scriptures alone, for the glory of God alone. Yan po ang ating paninindigan. So sabi niya, yung mga nagtuturo ng iba, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Let him go to hell, ang ibig sabihin po nun. Inulit pa niya, as we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Mabigat po yung salita na yon. Anathema. Let him be accursed. Alam niyo po ba na para sa atin yung isang kinagisnan nating relihiyon, meron po silang doktrina na nagsasabi na for those who believe that justification is by faith alone, let them be anathema. Let them go to hell. Sino po yun? Tayo po yun. Those who believe that salvation is by faith alone in Christ alone at walang dagdag na works, let them be anathema. Alam niyo na po kung sino tinutukoy kong iglesia. 85% po ng Pilipino ay membro ng iglesyang yan. Marami po tayong mga kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay, kapitbahay, kabarangay, kasama sa opisina, kaeskwela, na miyembro ng iglesyang yan. At sila ay in danger of being severed from Christ, being accursed. Tatanggapin nila ang puot ng Panginoon dahil sa mga maling katuruan ng kanilang iglesia. Mga kapatid, hindi po ito yabang. Hindi ko po sinasabi na tayo lang ang nakakilala ng katotohanan. Wala naman po tayong merit. Ang ating pong inaasahan lang ay ang banal na salita ng Diyos. At kung yan ang gagamitin ng nabasihan ng lahat, yung ating pong paniniwala, ang ating makikita dito sa ating inaaral na salita ng Diyos. So, ang kanilang kahihinatnan, sila ay magiging taga-usig ng mga totoong tagapagturo. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? Bakit pa ako inuusig? In that case, the offense of the cross has been removed. So hindi na offensive ang pagkamatay ng ating Mesiyas sa krus. Bakit pa nila ako inuusig? Ano kaya itong posibleng paratang kay Pablo? Sabi kasi sa Galatians 1, di ba sa kanyang testimonyo, verse 13 and 14, for you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God
violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age. Among my people, so extremely zealous was I for the traditions of my fathers. Pansinin nyo, so extremely zealous was I for the traditions of my fathers, not for the Word of God. Maingat po niyang sinabi yun. Marahil ito ang kanyang past at sinasabi ng mga Judaizers, kasama namin yung dati Kung kami ang circumcision party, yan ang aming head. Siya nga may hawak ng aming mga cloak nung binabato namin si Stephen. Siguro, yun ang isang paratang sa kanya. O di kaya, sa Acts 16:3, Paul wanted Timothy to accompany him sa kanyang missionary journey. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. Pero later on, si Titus, sinama niya sa Jerusalem, hindi niya pinacircumcise. Pero si Timothy, pinacircumcise niya. Bakit? Hindi ba sabi niya, whether by circumcision or uncircumcision counts for nothing but only faith working through love? Pinacircumcise niya si Timothy dahil ang kanilang pupuntahan ng mga sinagoga, hindi siya tatanggapin kung hindi siya circumcise. Si Titus, dadalhin niya sa mga lugar na karamihan hentil. Hindi kailangan ma-circumcise. Pareho silang hindi kailangang ma-circumcise para sila'y maligtas. Hindi pinacircumcise ni Pablo si Timothy dahil naniniwala siya na ito ay karagdagan para sa kanyang kaligtasan. Hindi po. Ang tatay po niya ay Greek. Lumaki po siya sa isang church ng Galatia. Doon po siya galing sa region ng Galatia, si Timothy. So ang kanyang culture, ang kanyang society ay puro hentil. Sino mag-introduce ng circumcision sa kanya? So siya yung nakakilala na siya at sasama siya kay Pablo at sila ipapasok sa mga sinagoga. Datapwat, sabi ni Pablo, para medyo okay tayo, magpa-circumcise ka. Hindi mo kailangan ito para maligtas. Pero mabuti na rin. Nung ako po ay naging pastor dito, si Pastor Luis Pantoja po ang nag-recruit sa akin. Ang sabi niya, ikaw ba'y binautismohan na ng lubog? Ay sabi ko, hindi po. Galing po akong Yemelif Church. Ang bautismo po sa amin nung kami bata, maliit na bata, at buhos, pouring. Infant baptism po ang aking dinanas. Sabi niya, ayaw mo ba magpa-baptize by immersion? Sabi ko, kailangan ko ba, pastor? Sabi niya, hindi naman. Kasi ligtas ka na Dahil ikaw nga naglubog sa karamihan ng mga members ng church mo sa Parañaque. So, ligtas ka, hindi mo kailangan. Pero, baka magandang testimonyo lang. Nung sinabi niya yon, sabi ko, sige, pastor, lubog mo ako. Siya mismo, nag-baptize sa akin dito. Binaptize niya ako. Medyo matagal-tagal po niya akong nilubog. Kasi inisip niya, infant baptism ka pala. O baka naman nabigatan lang niya sa akin. Hindi niya ako maiahon. Matagal po ako nakalubog So parang nakalimutan na ni pastor. Hindi ko po kailangan yon para ako'y maligtas. Pero mabuting nakita ng iba para ma-encourage sila na magpabaptize sapagkat ang baptism po natin, katulad ng nakita ninyo, is an outward expression of an inward truth. Kung walang inward truth, wala kayong karapatan magpabaptize.
Kahit na ilubog kayo ng 100 beses, kung wala sa puso ninyo, kung hindi kayo tumanggap ng pananampalataya ni Jesus at nanampalataya sa Kanya, hindi po kayo maliligtas. Pero, yun ang posibleng paratang kay Pablo. Dati kang dati kang ganyan Si Timothy nga, pinano mo So, para kang hunyango, di ba? Para kang balimbing, no? Pag nasa harap ka ng mga hintil, walang circumcision. Pag nasa harap ka ng mga Hudyo, may circumcision. Sapagkat, sabi niya, for in Christ Jesus, neither circumcision or uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Wala naman kasing diferensya. Hindi naman kasi ikaw maliligtas ng dagdag. Hindi naman babawasan ang iyong kaligtasan. Alam niyo ang pagiging saved po, parang parang pagiging pregnant. You cannot be just a little pregnant. You are either pregnant or you're not. You cannot just be a little saved. You are either saved or you're not. Patuloy ang pag-uusig kay Pablo. Alam natin yon. Nangyari nga sa kanya sa Acts 14:19. But Jews, itong mga Judaizer na ito, sinusundan siya sa Iconium, sa Lystra. But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Kung siya ay kakampi nila, bakit siya binato? Pareho ni Stephen. Alam niyo, yung krus, si Kristo being our Messiah is an insult sa mga Judaizer. 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is folly or foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So verse 23, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Stumbling block to Jews. Para sa kanila, hindi pwedeng ipako sa krus ang aming Mesyas. Siya ang magiging hari ng mga hari. Tapos ipapako siya sa krus. Tapos ang paratang pa sa kanya ay INRI, the King of the Jews. Tapos nakapako siya sa krus. Malaking katitusuran po yun sa mga Hudyo. Para silang nainsulto. Kaya patuloy ang kanilang pag-uusig kay Pablo. So, kung siya ay sangayon sa kanila, bakit pa siya hinuusig? Kung mali ang kanyang tinuturo, bakit kaya siya pinipigilan na ituro ang katotohanan? Sino ang pumipigil sa kanya? Yung mga bulahan. Pangatlo, nakahiinat na nila ay ang mahiwalay sa komunidad ng mga naniniwala sa Diyos. Verse 12, I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Hindi ko natatagalugin yung verse na yon. Alam nyo, yung emasculation po ay tanda ng mga tunay na pagano. Meron pong mga pagan na religion sa region of Galatia na ang kanilang devotion sa kanilang false god na si Cibeles, ay ini-emasculate po nila ang kanilang sarili. Ito, rated R na po to, R18. They castrate themselves. Tapos, yung dugo na nagmumula doon, ang kanilang inaalay sa isang false god. Yung false god po na yun ay merong asawa. Yung false god po, siya po yung King of Heaven. Yung asawa niya, si Cibeles ang false god, siya po yung queen, Yung husband niya, si Athis, ang king, Cibeles is a goddess, Parang si Diana, parang si Artemis,
Parang si Ashtaroth, si Ishtar, lahat po yon ay mga goddesses ng Middle Eastern religions nung panahon ng ating Panginoon, nung panahon nila Pablo. At ang isang sign po ng kanilang devotion ay pinuputol ang kanilang sarili. So sinasabi niya, para kayong mga pagano. Bakit hindi pa kayo maging mga pagano? Kasi mga pagano naman kayo talaga, mali ang inyong pananampalataya, mali ang inyong katotohanan. Hindi po kayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at paggawa ng mabubuting gawa. Kayo ay maliligtas lamang sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Kung hindi po kayo nananampalataya sa Kanya, you might as well be pagan. Parang yun ang sinasabi niya. Meron pong isa pang anggulo ito. Pag kayo po ay ine-emasculate sa Old Testament, kayo ay ititiwalag mula sa komunidad ng mga Hudyo. Deuteronomy 23:1. No one whose testicles are crushed or whose male organ is cut off shall enter the assembly of the Lord. Bakit? Sapagkat yun nga ang dahilan. Ito ang pagiging deboto sa mga Diyos-Diyusan. So yung mga gumagawa nito, hindi makakapasok, ititiwalag, ihihiwalay sa komunidad ng mga naniniwala sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So ang sinasabi niya, ang isang kahihinatnan nila, sila ay ititiwalag. Away from God and from the glory of His appearing. Ayaw natin mangyari sa inyo yun. Mapanganib, mga kapatid, ang magpalinlang sa mga bulaang tagapagturo na dinadagdagan pa ng gawa, ang ganap at kumpleto ng pagliligtas ni Jesus. Yung pagiging member po ng GCF, gusto namin kayo maging member, pero hindi po yan magliligtas sa inyo. Yung pagsali po sa growth group, gusto namin po kayong sumali para kayo ay lumago sa inyong kaalaman sa Biblia at sa ating Panginoon at para meron kayong spiritual family, pero hindi po yun magliligtas sa inyo. Yung paglilingkod bilang usher, bilang ministry servant, ay ikatutuwa namin kung gusto niyong umawit, tumugtog, kung meron po kayong talento, kung kayo nakakaawit. Kung kayo nakakaawit lang, ha? Baka naman gusto niyo lang umawit, hindi kayo marunong umawit. Mga kapatid, A for effort. No? Pero, hindi po yun nakapagliligtas. Tanging pananampalataya sa natapos ng gawain ni Kristo Jesus ang nakapagliligtas. Lumapit na tayo kay Jesus na nag-iisang daan sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Tayo po'y tumayo at magwawakas po tayo sa isang panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katotohanan na aming natutunan mula sa inyong banal na salita ngayong hapong ito. Pinag-aralan po namin, Panginoon, ang ibig sabihin ng bawat salita, bawat pangungusap, at bawat utos na iyong ibinigay sa pamamagitan ng apostol na si Pablo. At ngayon, O Diyos, ang aming dalangin, nawa ay sundin namin ang lahat ng aming napag-aralang katotohanan, na wag kaming makikinig sa mga nagtuturo na mayroong pang kailangan didagdag sa pananampalataya kay Jesus lamang. Ilayo mo po kami sa kapahamakan na iyan sa pangalan ni Jesus. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng
Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.